If there's one person I spent the most time with while filming, it's Mr. Edwin Santos. Upon knowing that I was about to arrive in Manila, Mr. Santos made sure that I am welcomed back to my former country safely and comfortably. He gave me a security detail as soon as I disembarked from the plane. Remember those celebrities surrounded with securities when they land in NAIA? That's how I was treated. Mr. Santos, recognizing that I will need to secure the necessary papers to be able to shoot a movie in the Philippines, his security detail let me pass the immigration and brought me straight to the VIP area to make sure that my passport was stamped accordingly, not as a tourist on a vacation, but the director about to start working on a movie. A few days after that, we met for this interview in his house in Barangay Panghulo. Magandang gabi po, sir. Magandang gabi naman. Ano po ba ang pinagmulan nyo? Sino po ba talaga si Edwin Santos? Medyo iiksian ko, no? Kasi pag... Kahit mahaba lang, madami tayong okay tape. lang. Okay lang. Ganito, alam mo, maraming hindi kasi nakakaalam saan tayo nagmula. Ang magulang ko, taal na taga Navotas. At ang tatay ko nung araw sastre. Ang nanay ko wala namang trabaho. So, ibig sabihin, galing din ako sa hirap. Kaya lang, dahil ang tatay ko matalino, nagkaroon ng pagkakataon na siya ay makapagtrabaho sa abroad. Naging fourth engineer siya nung mga panahon na yon. Kasi nung araw, pagka college level ka lang, pwede kang mag-exam. Pag nakapasa ka, nakakuha siya ng lisensya. Bumili lang siya ng isang makapal na libro, pinag-aralan niya. At nung nagkaroon ng exam, doon nagsimula, nakapag-abroad yung father ko. Pero nung araw, talagang dinanas din namin yun. At ang bahay namin nung araw, meron kaming banyo, pero wala kaming inidoro. Saan napupunta ang ano? Bata pa ako noon eh. Bata pa kayo, hindi pa tayo. Pero tabing ilog ba yung bahay niyo? Minsan pumupunta na lang kami doon sa doon sa mga may CR na maayos. So, so nakikibanyo pa kayo dati? Nakikibanyo. Dati kung saan malapit, doon pupunta. Saan to? Saan bayan to? Dito? Sa Navotas. Navotas. Naranasan ko din, natutulog kami, yung silong namin may tubig, so malamok. Naranasan ko na rin yung bumagyo, natanggal yung bubong namin, takbo kami dun sa mga pinsan ko na malapit sa amin. At iyon ang madalas na tumulong sa amin. So, kasi yung mga pinsan ko nung araw may kaya. So, nung bata pa ako, lumagay na sa isip ko na darating ang araw, magiging maayos ang buhay namin. So, ilang magkakapatid po ba kayo? 6. 6 na magkakapatid. Pang-ilang kayo? Pang-4 sa panganay, sa matanda. Ako ay taal na taga-Obando. Ay yung bang tamang term na ako ay taal na taga-Obando. Wala akong kilalang Edwin Santos dati eh. Bakit kayo, saan kayo galing? Bakit biglang nagkaroon ng Edwin Santos ang Obando? Ganito, ang kapatid ko kasi, yung sinundang ko, nakapag-asawa ng taga-Ubando. Yung mga dumlaw. Si Tony Dumlaw. Ngayon, yung nakapag-asawa ang kapatid ko, yung nanay niya, si Nanay Leleng, may patisan sila dyan. Naging malapit sa akin. So, parang naging, pagpunta-punta ko doon, bata pa ako noon, college pa lang ako noon. Naging parang paborito ako, gusto lagi ako nakikita. Kaya matagal na ako dito sa Ubando, marami ko naging kabarkada ng mga taga-Ubando. Pero ang bahay namin talaga sa Navotas. Ngayon, nung palibasag, dito ako sa Ubando madalas naka-standby. Nakita ko yung buhay dito, masaya naman yung mga tao, friendly yung mga tao. Sabi ko sa sarili ko, pag ako lumagay na sa magulong buhay, pag-aasawa,
Sabi nila kasi minsan magulo yung buhay ng pag-aasawa. Pero awa ng Diyos, maganda naman yung buhay. Kasi yung misis ko maayos naman at mga anak ko maayos naman. So sabi ko sa sarili ko, dito ako titira sa Obando. So, nung ako'y nag-aaral, dahil kulang naman din yung binibigay sa akin ng father ko na baon. At, Magkano yun? 3 piso. Anong taon yun? Ano yun eh, 1979, 1980. 3 piso lang ang paano? 3 piso lang. So, ang pamasahe nun, natatandaan ko, 25 yata, 50. So, pag may nakasabay kang chicks, mahihirapan ka maglibre. Kulang pa yung pamasahe. Mag 1, 2, 3 ka na lang bale pagka. Aba, minsan sumasabit ako pag naubusan, nangyayari yung... Hindi ba magbabayad ka pa din pagka sumasabit? Oo, hindi ko minsan kasi, pagka yung punong-puno, minsan hindi ka na talaga makapagbayad eh. Oo. Umaabot ka hanggang sa uuwian mo, nakasabit ka lang. So, nilagay ko sa sarili ko, ako gusto ko makatapos ng pag-aaral. So, ginawa ko dahil maliit yung binibigay ng father ko, gusto ko rin makatulong. Nagtrabaho ko sa araw. Tapos, nag-aral ako sa gabi. Awa ng Diyos, nakatapos naman. Doon nagsimula, napasukan ko. Marami kasi, ang akala nila taga-customs ako. Hindi ako taga-customs. Hindi ba kayo taga-customs? Hindi ako. Yan ang gusto kong malaman ng tao. Hindi ako nagtrabaho sa kahit anong sangay ng gobyerno. Ngayon, hindi kayo nagtatrabaho sa ng customs? Ang customs brokerage, ano yan, isang private company. Ang trabaho lang namin, hindi rin sa amin yung mga kargamento. Bali, pag mayroong mga nag-i-import yung pinadadala dito sa atin, ibibigay sa amin ng mga documents. Kami yung nagpa-process sa Bureau of Customs. Pero konektado lang yung kumpanyang pag-aari nyo? Sa Bureau of Customs. So, yung kumpanyang pag-aari nyo, private yon, konektado yun sa customs kasi yun yung nature ng takbo ng business. Oo. Kaya nga, pag hindi ka dumaan sa Bureau of Customs, smuggling yun. May mga nadidinig ako na smuggler daw kayo. Smuggler ka ba? Alam mo... linawin natin. Ang sinasabi nila si Edwin Santos na hindi naman lahat may mga nagsasabi ang opinion nila, ang haka-haka nila, si Edwin Santos is smuggler sa customs. Alam mo, andyan naman ang Diyos. Kung ako naging smuggler, unang-una, hindi nga sa amin yung goods eh. Kami parang isang maiyahambing mo kami yung aming kumpanya sa isang travel agency. Na kapag gusto mo ng passport, bibigay mo dun sa travel agency, sila magpo-process. Ngayon, ganun din ang trabaho namin. Ang importations, hindi kami umaangkat. May mga importers yan, accredited sa Bureau of Customs, at sila ang sa kanila namin tinatanggap yung mga documents, yung invoice, packing list. So ngayon, napakahirap sabihin na merong smuggling, although may nakakalusot. Pero for 30 years na nandun ako sa Bureau of Customs, never ako na-involve kahit na wala rin akong kaso kahit saan, maging sa criminal o civil case o maging sa Bureau of Customs. Kasi ang Bureau of Customs may sariling legal office na pwede ka nilang kasuhan kung mai-involve ka. Ibig sabihin, for 30 years, siguro kung ako smuggler, matagal na akong nakakulong. Kasi kami, kung ano yung bigay sa amin documents ng aming kliyente, doon lang kami bumabase. Ang trabaho namin, computin yung mga taxes at makatulong kami sa gobyerno. Ibig sabihin, kung mapapansin mo yung mga binibigay na IRA sa gobyerno natin, saan ba nanggagaling? Sa Bureau of Customs, sa BIA, hindi kami nakakasama sa lipunan. Kami ay nakakatulong. So, yung mga naninira sa media, iyan yung mga extortionist na media. Hindi ko nila lahat na ang media ay ganon. Pero kagaya nga noon, may isang insidente na si Nats Taboy, siguro 3 months akong tinitira niyan. Ako naman kasi, bakit ko siya bibigyan ng pera? Wala naman akong ginagawang masama. So hanggang sa
dinimanda ko siya ng libel. Nung demanda ko siya ng libel, siguro natatakot na rin siya. So, nagpadala siya sa akin ng... Sino itong pinag-uusapan natin? Ha? Sino yung sinasabi niya? Taga-media, si Nats Taboy. Nats Taboy yung pangalan nun. Media, ano siya yun, sa Bulgar. Sa Bulgar. Ano yun? Writer to? Writer, columnist ng tabloid yan eh. Yung diary na yan. Usually, mga tabloid na diaryo, dyan ang gagaling yung mga ACDC. Diba? Yung attack and collect. Diba? Defend and collect din. So, ang tawag namin doon ACDC. Ngayon, para ikaw guluhin ka nila at magbigay ka sa kanila, ang gagawin nila, atakihin ka. Kahit ano, sasabihin sa'yo. Kasi, yun ang argabyado kami. Hindi kami nakakasagot. Titirahin ka muna nila, hindi ka makakasagot kasi wala naman kaming dyaryo. Hindi naman namin alam kung saan kami sasagot. So, ang ginagawa namin, pag kaganyan, iniipon namin lahat ng bira sa amin, tapos papailan namin ng libel. So, pinail lang ko yan ng libel. Siguro natakot siya. Nagpadala siya ng emissary na nakikipagkasundo sa akin. Tatahimik na raw siya, basta bigyan ko lang siya ng pera. Kung ang natatawa nga ako sa kanya dinimanda ko na siya ng libel. Ang lakas pa ng loob niyang makipag... So, nauna na yung demanda niyo, tapos humingi pa ulit. Ngayon, kinagat ko. Tapos pumunta ako. Hindi ba katangahan yung ginawa niya na yun? Katangahan sa akin, ha? Kasi may demanda na eh. Siguro natatakot siya kasi talagang tutuluyan ko eh. Kasi wala siyang proof. At iyon talagang isang paninira lang. At wala siyang mapapatunayan. Ang masakit noon, binuo niya yung pangalan ko. Kaya sabi ko, shoot na shoot sa balde. Kagaya ng mga bira niya sa akin, smuggler, pati drugs. Marami siyang... So, sabi ko, shoot na shoot to. Sabi ko, kaya nung sinabi niya na makikipagkita siya sa akin, bigyan ko lang siya ng pera at titigil na siya at sana wag ko na rin siya i-demanda. So, ginawa ko, pumunta ako sa NBI. Kinausap ko yung director. Ang director pa noon si Nestor Mantaring. Anong taon to? Ano yan? 2000... Nito lang. Dito lang, bago lang nangyari. 2006 siguro yun. Bago lang. 2006 o 2005. Ganyan. But anyway, nung dinala ko ngayon yung problema ko sa NBI, siyempre, ang gusto natin, nasa legal. Diba? Sabi ko, merong extortionist na media, kung pwede tulungan nyo ko at ma-entrap natin para mapatunayan ko rin sa mga tao na ito ay extortionist na media. At yung mga sinasabi niya, pawang kasinungalingan dahil gusto lang niyang pirahan kami. So, nakipag ano naman sa akin ng NBI, ang ginawa niya, pinasamahan ako sa 12 taon. Tapos sinetap namin. Siya pa nag-set ng lugar. Pumayag ako. Napili niyang lugar yung Mystic Disco. Dahil istambayan niya yun. Iniisip na siguro, safe na safe siya ron. Hindi niya alam, bago pa mangyari yun, may yung katabing kwarto, nakapwesto na. Kinausap na namin yung manager doon na ipwesto doon sa lugar na yun. At iyon ay operations ng NBI. Kailangan kasi i-coordinate mo para hindi mag-panic din yung tao. Yung mga tao. So, naipwesto na magkatabi. At yung isang NBI, isinama ko. Pinalabas ko na kasama ko sa business. At kitang-kita niya nung kasi nilagyan namin ng powder yung pera? Oo, yung pera. Magkano yung pera yung pinag-usapan natin dito? Ang hinihingi sa akin nung 200 Sabi ko, pwede ba 20,000 muna? 200,000? Initial. 200. Sabi ko, wala kasi akong pera. Pwede ba 20 muna? Ulugan ko na lang kung ano man yung kulang. So, pagkabigay ng pera, siguro, ninenervyos din siya, lumabas. Pumunta sa CR. Tapos siguro, binibilang yung pera, naramdaman niya, medyo magalasgas. Ang ginawa, pinasa dun sa boy. Kunin mo to. Tapos umalis ka na. Kitang-kita nung NBI na tinanggap niya. Kaya, yun yung naging signal na pwede na, pagbalik niya, dinampot na talaga siya. Kasi may ebidensya na eh. Tsaka nung
nung imbestigahan siya, pinagpag niya yung powder dito, kaya nalagyan sa pantalon. At nung dumating siya, yung pera nasa bulsa ko eh. Kaya yung sinasabi niya na kinamayan ko siya, kaya nagkaroon siya nung powder na ano ng NBI. Eh hindi totoo. Nasaan na tong columnist na to ngayon? Napakulong ko yun. Napakulong. Sa NBI. Nakalaya na ba? Nakalaya na, nagpiyansa. Columnist pa din? Oo. Ngayon, hindi, tinanggal siya. Kasi dinimanda ko yung buong Bulgar. Pati Mula dun sa publisher hanggang sa ibaba. Kaya napilitan silang tanggalin kasi nasira sila dun. Kasi nga, na-entrap ko eh. Ano ang pananaw nyo sa Ubando? Bakit parang ba't biglang napamahal sa inyo? O bigla bang napamahal sa inyo to? O... Alam mo kasi, nung kami swertihin na sa buhay, no? Yan naman, hindi ka suswertihin kung hindi ka masipag, hindi ka matyaga, at sabihin na natin, kailangan talaga, may runong ka din sa hanap buhay. Nag-umpisa yung pagganda ng buhay ko dito sa Ubando. Kasi nung araw, naranasan ko pa magmamaneho kong tricycle para kumita lang. Naranasan ko rin nagtitinda ako ng mga juice, kung ano-ano. Dinanas ko lahat yun. Sabi ko, ayoko nung ganong buhay. Ngayon, nung ako'y sinuwerte dito sa Ubando, talagang wala akong Anong klaseng swerte ang nangyari sa inyo dito? Hindi kasi nagkaroon ako ng kliyente na natulungan ko rin yung kliyente na yun kasi gumanda yung buhay niya rin. Kasi dahil nga magaling naman ako dun sa negosyo na yon, napalakas namin yung hanap buhay niya. At tiyempo naman, yung talagang gusto ko kasi sa Ubando ko mamuhay. Kaya dito ako naghanap ng lupa na tiyempo naman, nakakita ko dyan. Binili ko yung lupa at yung father ko, muntik na kasi siya mahulog sa barko. Gusto kong pinauuwi ko na kasi 24 years na siya sa barko eh. Nung time na yun eh. Sabi ko, tay, umuwi ka na. Sabi ko, okay na naman ang buhay natin. Sabi niya, wala pa akong bahay. Hindi ka ako, papagawa ko bahay, dalawa, sabay. Eh, sino ba gagastos? Di ako kako. Yung naipon mo, tabi mo para sa inyo ng nanay, sabi ko. Alam mo, sa ating mga anak, di ba? Kaligayahan natin, yung mapaligaya natin, yung magulang natin. Matulungan natin yung mga kapatid natin. Totoo bang hindi lang kayo pinalad sa politika sa Navotas kaya lumipat kayo dito sa Ubando? Hindi totoo yun. Tumakbo ba kayo sa Navotas? Hindi, never akong tumakbo. Never kayong tumakbo? Kasi parang ninabalitaan ako, alam niyo na ba yung balita na yun? Hindi ko alam yan. Meron akong nasagap na nag-try kayo ng politics sa Navotas. Hindi. Hindi kayo, never. Iyan naman ma-check nyo sa Comelec kung ilang beses akong lumaban. This is my second time. Second time lang, simula nung yung unang laban niyo. 2010. Yun nga, medyo na magic yung ng kalabang ko. Hindi naman natin wala tayong ebidensya. Kaya hindi natin pwedeng actually, may mga ebidensya hindi ko nakuha. Kasi hindi naman ako politikong tao eh. So, hindi ko alam kung paano yung mga dayaan. Hindi ko alam kung paano tinitignan, paano ka mananalo. So, yung sinasabi nila na ako daw sobrang gastos ko, parang yung ko sa politics noon, hindi totoo rin yun. Kagaya nung 11, marami hindi nakakaalam nito eh. Kasi marami akong kaibigan. Gusto ko, malaman na rin ng tao. Yung 11 multicab na pinamigay ko, hindi sa akin lahat galing yun. 2 lang doon ang akin talaga galing. Yung siyang, binigay lang sa akin ng mga kaibigan. Yung isa galing kay Jinggoy, kay Senator Jinggoy. Yung isa galing kay Senator Bong Revilla. Yung iba galing doon sa mga kaibigan ko, nag-share. Sabi ko, gusto kong matulungan yung aking lugar. At least meron silang ambulansya, kanya-kanyang barangay. So marami namang natulungan yun. Yung yung multicab na yun. Ang nakakasama lang ng loob, hindi nila inalagaan dahil siguro medyo nape-pressure sila, hindi ko alam. Sa kalabang ko, dahil nakalagay yung pangalan ko doon,
Actually, hindi ko naman din gustong ilagay. Sila rin nagsabi, ilagay ko yung pangalan ko para naman malaman ng tao na nasa iyo nang galing. Sa akin. Kasi magtataka naman saan ang galing yun. Kumbaga, donasyon yun, di ba? So, maraming issue na pinupukol nila sa akin, pero hindi ako kumikibo. Sabi ko, alam mo naman ng Diyos kung ano yung totoo. At ang pagtakbo ko, actually talagang napilitan na lang akong lumaban kasi nung time na tumakbo si OAG, binoto ko pa yan. Yung unang takbo niya noong 2007. Si Mayor OAG, nung unang laban niya, kasi naniniwala ako nung panahon na yun na makakatulong siya kasi unang-una may pera siya. Hindi naman ako siguro gagawa ng hindi maganda dahil di niya naman kailangan. So, parang na-disappoint ako nung yung mga nangyari, yung unang term niya. Maraming nagagalit na tao, maraming bakit ganun na nangyari. Ako rin yung expectations ko, hindi naman ganun. Dapat ka ako na tulungan yung mga tao. So, marami nag-convince sa akin na lumaban ako. Dati nga pinuntahan pa ako nila ex-mayor Evangelista tsaka ni ex-mayor Sungay. Nung hindi wala pa akong balak noon, tumanggi ko noon. Sabi ko, naku, ayokong pumasok diyan. Politics ka ako, magulo yan. Ang pamilya ko ayaw din. Pinagtalunan pa namin mag-asawa yun. Sabi niya, baka salip wala tayong kaaway, magkaroon ka ng kaaway. Sabi ko, di naman ako mga away. Kung awayin nila ako, di wala tayong magagawa. Basta gusto lang naman natin kung magustuhan ng tao at maniwala sila na may magagawa tayo. Alam mo pare, nangihinayang kasi ko dun sa resources na unang-una, marami tayong kaibigan senador. Ang bayan natin, hindi kaya ng ira ng Ubando. Hindi kaya ng ira ng munisipyo natin para ayusin lahat. Nakita mo ang nangyayari sa atin pag bumaha, wala na tayong ginawa kundi tingnan na lang kung ano nangyayari tapos magalit. Hindi naman. So meron tayo mga kaibigan senador na may pondo yan, may CDF yan na makakatulong sa atin. Hindi lang naman iisa, dalawa yan, napakarami. At sa partido ng una, siyempre may kandidato tayong senador, si Binay, Vice President. Kasama namin sa Guardians yan. Guardians kasi ito. Ano po ba yung Guardians? Ano to isang kapatiran na parang fraternity na rin. Pero ang kaibahan namin, wala kaming hazing. More on pagtulong yung rescue operation, tapos community service. Pag may naiisip kaming project, yun, ngayon nga, medyo ang guardians natin dito sa Ubando, halos nasa 1,000 na kami. So, naturuan natin yung tao na maging matulungin. So, hindi wala silang hinihingi. Sweldo, tumutulong yan. Volunteer lahat yan? Volunteer. Hindi tatanggap walang tumatanggap ng, dahil gusto ko masanay na natin na ang bayan, ang taong bayan nakikilaho para tumulong, hindi para umasa. So, parang tinitrain na natin sila sa ganun. Kasi, kahit sino, pag naging mayor ka, kung hindi mo hihingi ng tulong ng taong bayan, mahirap din. Although may makukunan ka ng pondo, kung walang suporta ng bayan, magiging mahirap yung pagkilos. At laging ang tao magdududa sa'yo. Bakit gusto nyo maging mayor? Actually, siguro, hindi naman gusto ko eh. Maraming may gustong lumaban ako. At gusto ko rin na kasi alam mo, pag humihingi tayo ng tulong, pag wala ka sa posisyon, makakahingi ka ng tulong, limitado lang. Pero pag nandiyan ka sa posisyon, maidi-deliver sa'yo directly yung tulong. Samantalang kung wala ka naman dun sa posisyon, pag tinawag mo yung mga kaibigan mo, pupunta yan. Bibigay lang kung ano yung kaya. Kagaya nun, yung bombero natin, kami nakahingi nun. Yung malaking fire truck natin, kami nakahingi nun eh.
DILG Secretary Puno nung panahon na yun. Hindi na siya ang DILG Secretary? Hindi na siya. Oo. Tapos yung ambulansya ng Pangulo, nakahingi rin ako. Pero yung kalahati, binayaran ko. Kasi kung hindi ko babayaran, mapupunta sa munisipyo yung ambulansya, ipinangako ko yun dito sa barangay ng Pangulo. Pero, tumakbo na kayo noon? Tumakbo ako. Hindi kayo pinalad? Hindi. Tatakbo kayo ulit? Tatakbo Sa tingin nyo, ano ang magiging, sa tingin nyo, magiging iba ang resulta ngayong pagkakataon na to? Palagay ko, kasi ngayon alam ko na kung ano. Nung kasing unang takbo ko, talagang hindi ako marunong dyan sa politics. Kaya nga pag may nagsasabing politiko ako, sabi ko hindi pa ho ako politiko kasi hindi pa naman ako nahalal. Ordinaryong tao pa lang ho ako, sabi ko. Ngayon pag ako nandyan na, tsaka lang ako magiging politiko pag ako'y nakaupo na. So, yun nga, yung intention natin na maiayos yung bayan, nakikita naman natin at dumadaing yung tao, pumupunta dito. Nitong pangalawang labang ko na to, ang tagal kong pinag-isipan ayoko na sana talaga kaya lang napakaraming pumunta rito na talagang sabi nila ditong pangalawang pagkakataon, total alam nyo na naman, sabi niya kung anong gagawin, sana lumaban uli kayo. So sabi ko, pwede naman dahil nga sabi ko kung hindi ko madadala yung resources natin dito na unang-una napakarami kong kaibigan negosyante. Actually may kausap nga ako kung nalalaman mo yung Carmona nung araw napakapangit na lugar niyan. Alam mo ba kung ilang kumpanya na meron ng Carmona Cavite? 300 companies. Yung kumpanya na yon, kliyente ko yung iba. So, kinausap ko sila. Sabi ko, kung sakali ba na maging mayor ako sa bayan namin, pwede ba na magtayo rin kayo ng business? So, payag sila. Natatakot lang sila. Pag hindi nila kasangga yung mayor, siyempre yung mga union, yung magi-strike, masira yung negosyo. Sabi ko, dito kasi sa bayan namin, walang income. Kung ito pa po, yung lugar namin napakalapit sa pier, 40 minutes kung walang traffic, nasa Maynila ka na. Kumpara mo naman sa Carmona, mas malayo. Pero sabi nila, sige, pag nandyan na, ano naman, kung mabibigyan mo kami ng mga lugar doon na pwede namin tayuan, sabi ko, maraming lugar, pero i-reclaim nyo. Wala naman daw problema sa kanila yun dahil usually gano'n naman talaga ginagawa sila nagde-develop. Iyan kasi pag naidala natin dito yan, unang-una lalaki yung income. Alam mo, sa Carmona, baliwala sa kanila yung hirap. Sa income pa lang ng mga negosyante doon sa lugar nila, ang laki na ng kinikita nila. Kaya na suportahan yung buong bayan ng Carmona. Kung may turista na napupunta dito sa Obando, manghihingi ng tulong sa inyo, ano yung mga lugar na mapapagdala nyo sa kanila na maipagmamalaki? Alam mo, ang unang laging pinagmamalaki naman dito sa bayan natin, yung pagpiesta, masaya rito, may fertility dance. Bukod doon, kasi doon lang tayo halos kilala sa ngayon wala akong masyadong makita no? So, kaya nga ako, itong lugar ko na to, gusto ko talagang gawin to na resort. Etong ba? Itong bahay pa ba ang tawag dito? Hindi, ano na to? Talagang, ang ano ko rito, ang gusto kong gawin talaga rito, maging parang resort, hotel, di ba? Hotel, resort. So kaya nga may mga kwarto dyan, tapos lalagyan natin ng swimming pool sa tabi ng fish pond, magkakaroon din tayo ng swimming pool dito sa loob. May gym dito, may internet, may kumbaga kompleto na. May billiard hall dyan, may
Yung bandang palaistaan natin, lalagyan natin ng mga floating kubo para, alam mo yung mga foreigner gusto niyan. May mga ganong klase. So, ang gusto niyo magiging attraction to sa Magiging ito lugar na to? attraction. Gusto ko na dito makita ng tao kung gaano kaganda yung gusto kong gawin sa Ubando na hindi magawa-gawa. Di kaya siyempre sabi nga, 'di ba, simulan mo sa bahay mo. Ano ba ngayon? Ano yung mga nakikita mong pangit na sa Ubando ngayon? Lahat ng nakikita ko pangit eh. Katulad ng Baha, yung tatayong landfill, at nababalitaan ko nga mukhang nilalagyan na. Yan, alam mo, yung nilalagyan na ng ano? yung mga basura, no? May nagbabalita pero kasi wala namang makalapit sa area na yan. Yang itatayong basura na yan, dyan nag-aalala ko dyan kasi maraming maapektuhan talaga dyan. Unang-una, yung kabuhayan ng mga magdaragat. Dito sa atin, ang kinabubuhay ngayon ng mga nangingisda, lalo na yung sa barangay Salambaw, barangay Binuwangan, dagat ang kinabubuhay niyan. So, ibig sabihin, pagka nagkaroon ng basurahan dyan, kakatas yan. Magkakaroon ng epekto yan sa mga nakukuhan laman dagat. At maaaring pag nakain natin yan, maka-apekto rin sa health natin. Ngayon sa yung issue ng landfill alam natin siguro na meron silang mga eksperto na nag-review niyan bago itayo yan o bago simulang itayo yan. Ngayon, yung po bang sinasabi nyo na magiging epekto nito, galing po ba sa ekspertong opinion o galing lang to sa opinion nyo na pangsarili? Alam mo, hindi naman kailangan ng eksperto dyan pagdating dun sa mangyayari sa bayan natin. Common sense? Common sense na lang Pare, meron ba namang landfill na tinayo sa tubig? Wala namang land doon. Yung landfill sa mga nilagay sa lupa talaga, kagaya ng San Jose del Monte, sinara nga yun Bakit? Naka-apekto sa kalikasan. Yung baho, yung naging epekto dun sa mga puno, ito ilalagay sa tubig. Ang sinasabi nila, sanitary landfill, lalagyan daw yan ng protection sa ilalim, hindi makakakatas. Maniniwala ba naman tayo doon? Kailangan pa ba na eksperto? Yun dam nga, pag bumagyo, umulan, napupuno, umaapaw. Kaya nga nagbubukas ng daan-daan, bumabaha sa atin. Iyan, lalagyan mo ng artificial na saluyan. Pag buhos ng ulan dyan, pag apaw niyan, saan pupunta? Nakita mo nung habagat na nangyaring bagyoon sa atin, nakita natin yung basura dyan sa Manila Bay, napakarami. Saan ang galing yun? Karamihan nun sa Nabotas. Yung dam site sa Nabotas. Yung Nabotas na dam site na yan. At isipin mo, ang sinasabi nila, 44 hectares yan. Yan daw, yun ayon sa paliwanag nila, no? Yan daw, pagka dating ng araw, magagamit daw yan na marireclaim daw yan, pwedeng tayuan ng mga bahay. 44 hectares yun. Ang dam site sa Ubando, 11 hectares yata yun. Yung ginagamit natin ngayon? Nasaan yun? Yun dyan sa Nabota. 10 years, napuno na. Ito, 44 hectares. 44 years. Patay na yung nangako bago maging, di ba, mapakinabangan. Hindi lang yun. Patay na yung nangako. Patay na rin yung aasa. Bago mapagalitan. Bago magamit yung... Alam mo, kung iyan talagang maayos, bakit hindi inilagay sa tamang proseso? Yun din, unang-una, dapat alam ng taong bayan. Bakit nagulat ang tao? Bakit may nag-file ng petisyon para ipasara yan? Bakit nasa korte ngayon? Ibig sabihin, hindi aware ang tao. Walang public hearing. May bali-balita, kaya lang. At iyon naman, nasa korte na. Hindi na. Pero ang bali-balita, wala naman talagang public hearing. Iyan daw mga pumirma doon, galing doon sa pinapirma sa relief, may pumirmang mga senior citizen, tapos nilagyan ng heading. Totally yan nasa korte na.
bahala ng korte dyan, di ba? Kaya lang, ang nakakatakot dyan, alam naman natin, mayaman yung kalaban ng landfill. Yung landfill, yung may-ari. Mayaman ang may-ari ng landfill. Mayaman. Nakakatakot yun pag mayaman. Hindi natin malaman kung magiging fair yung kanilang resolusyon, di ba? Pero kung ako magiging mayor, kaya tingin ko kahit pa ituloy nila yan, parasar ako din. Kasi ilalabas ko lahat ng violations nila. Hindi kagaya itong dalawang hindi naman natin kasi pumirma sila dyan. Paano mo, kung ikaw ayaw mo na ng landfill, paano mo naman papatunayan na may mali dun sa mayroong mga irregularities dun sa landfill na yun, nakapirma ka. Kakasuhan mo ba yung sarili mo? Yung ito, pinagawa yan ni Boss Edwin. Itong kalsada na to, nung kapanahonan siya ay tumatakbo. Unang-unang takbo niya, ito ang kanyang pinagawa. Ito ang aking yan ang aking bahay. Dito po kayo nakatira? Opo, dito. Yan ang aking idol. Kanyang masyong. Aking asawa. Sawa. Ano po inyong bahay? Mayari. Ano yung masasabi niyo dun sa mga taong sinasabi na madali sa inyong sabihin yan kasi hindi pa kayo nakakaupo sa posisyon? Alam mo, kaya nga ako ang lagi kong sinasabi, ako hindi pa nasusubok. Paano nyo malalaman kung hindi nyo susubukin? Alam mo, ang pagiging mayor, sa umpisa ng term mo, 3 taon yan. So pag nagkamali ka, kung meron kang magagawang mali, sa umpisa pa lang ng taon, malalaman na yan kung talagang may magagawa ka sa bayan mo. Kaya nga meron tayong 100 days. So hindi naman ako nagsasabi na mahusay ako, magaling ako. Pero alam mo, pagka yung dedikasyon mo nandiyan, lahat ng paraan gagawin mo para magawa mo yung gusto mong makita ng mga kababayan mo dun sa lugar na kinalakihan na nila. At ako, sinasabi nga nila, hindi tayo taal na taga-Ubando. Ang mga anak ko dito pinanganak. O sila ang taal ng taga-Ubando. Di ba, sabi nga, pagka magiging citizen ka ng Amerika, panganak mo yung anak mo dun para madamay ka na. So, dapat damay na ako dun. Alam mo, natatawa ko pag sinasabi yun kasi ako bilang anak na isinilang ng nanay ko, hindi naman ako makakapamili ng lugar kung saan ko gusto ipanganak. Yung nanay ko magdidesisyon. At kung makakapili kayo ng lugar, masasabi niyo ba na sana sa Ubando kayo pinanganak? Pipiliin ko yung Ubando. Kasi minahal ko yung lugar. At dito nga, nung binata pa ako, dito ako naglalagi. Kaso hindi naman pwede. So, kung hindi ko gustong Ubando, hindi ko dito papanganak yung mga anak ko. 3 anak ko dito lahat. Nung papunta kami dito, yung buong daan nitong Pangulo, baha. Wala akong nakitang tuyong daan. Kung meron man, baka na-corrupt lang ako, hindi ko nakita. Ang baha, problema na ng Ubando yan. Simula nung hindi pa kayo politiko, o hindi pa kayo pumapasok sa politika ng Ubando, ako bata pa lang ako, nasabi ko nga sa kanila, may baha na, naliligo na ako. Ang sinasabi nyo ba, kung maupo kayo, wala nang baha? Hindi. Alam mo, sabi nga sa iyo kung nung araw pa, ang Maynila nga binabaha Pero pwede kong gawin na 1 araw lang ang baha. So, mapapaikli nyo yung pagdurusa ng mga tao. Anong solusyon ang kailangan gawin dyan? Alam mo, kung napapansin mo,
Dun sa mga pinagagawang kalsada natin, napansin mo, pinapatong lang yung kanal. Nakapatong. Tapos, tataasan na yung kalsada. Sino kanal ngayon? Di ba yung mga bahay? Oo. Kasi mali. Hindi pinag-aralan. Hindi kumuha na eksperto. Alam mo, common sense. Pag ikaw gagawa ka ng maglulutas ka ng isang baha, ang unang lagi, kahit sa bahay, loob ng bahay mo, pag ayaw mo may tubig, ano pa ayusin mo? Drainage. Una, yung drainage, kung nasan yung ground, humukay ka, doon ka, kung pwede nga 3 feet, laliman mo diba? Tsaka mo dugtungan ng another 2 feet or kung ilang gano'ng kataas na kalsada ang gusto mo. Tapos lagyan mo doon sa mga bahay, merong connection doon sa yung lagyan mo ng grills, natatapon yung tubig kung pumunta sa kanila. Ngayon, doon sa hanapin mo ngayon yung mga level na mababa, doon ka maglagay ng catch basin. Yung kanal mo nakakonect doon sa catch basin. So, ang tubig, antimano, doon ang punta. Ngayon, lahat ng level na mababa na malalagyan mo ng catch basin, lagyan mo ng pumping station. Doon mo ilagay yung pump. Para, siyempre, pag tinapon mo yan, babalik. Kasi walang harang So, kailangan natin siyempre ng dike. No? Pag sinabi naman natin sa mga tao na ang dike na gagawin mo road dike, malaking gastusin yun, pare. Sa panahon ngayon, wala pa tayong kakayahan na ganun ang gawin. So, ang pinaka magandang paraan doon, gawin mo muna sa mas madaling at mas murang paraan. Ang ilog natin, bumababaw. Pag bumababaw ang ilog, ang tubig, tinutulak pataas. Ano gagawin mo? Laliman mo yung ilog, idraga mo, lagay mo dun sa coastal area, iharang mo. Alam mo, yung putik ng ilog, pag tumigas, ang tigas niyan. Temporary, ganun muna. Yung kaya lang ng budget. So, pag nalagyan mo lahat yan, yung buong paligid ng coastal area na nakadikit sa bahay, pag tigas niyan, matigas talaga yan. Kasi kita mo nga yung tilapia na ginagawa. Minsan nilalagay nila yung putik. Ang maganda ron, lilinis pa yung ilog, lalalim, babagsak ang tubig. Diba? Ngayon, pag nandun ka na dun sa gusto mo na talagang meron ka ng pondo, gusto mo nang ayusin nang maayos yung lugar, ang dapat itayo sa atin, road dike talaga. Hindi basta dike lang. Kailangan. Ang naobserbahan ko sa mga kahit saang bayan, wala pa akong nakitang lugar na umasenso na iisa daan. Kailangan, nakikita mo sa atin, pag pumasok ka, kung saan ka pumasok, doon ka lalabas. Unless pumunta ka ng Valenzuela. Kailangan merong isa pang daan para umunlad. So, sinasabi nyo na kung magkakaroon kayo ng powers, magpapagawa kayo ng isa pang daan? Dapat. Yun talaga ang kailangan. Saan? Dito sa coastal side. Sa coastal side naman yan? Dito sa Cagayan yan, di ba? Ito ang bayan natin, dito yung kalsada natin. Dito ka na magpagawa. Ito kasi, hindi mo na to pwedeng lakihan Ang magagalit sa'yo yung kabilaan So, yan, aayusin mo na lang talaga yung kalsada na yan. Ang paiigtingin mo dyan, yung drainage system. Talagang aralin at dapat yan sinusupervise talaga ng mayor. Kasi kung hindi isusupervise ng mayor yan, titirahin lang ng mga contractor yan. Titipirin. So dapat minomonitor mo para ma-pressure sila. At lagay mo sa kontrata na pag may ginawa silang ganun, mananagot sila para matakot. Kailangan bigyan mo ng ng medyo kamay na bakal pag nagpapagawa ka. Kung hindi, ikaw ang masisisi ng tao. Kung di mo tututukan, hindi mo makikita. So pag tayo nagkaroon ng road dike at kahit sino dito na may palaistaan, papayag. Bakit? Mamamahal na yung dilantero mo Ihilingin mo pa nga, tamaan ka dun Kasi yung kabila, ang side mo, tatambakan mo na. So diyan magsisimula ang development. Marami diyan, i-commercialize na yan.
magtatayo na ng mga commercial establishment yan. At sabi nga, pag nakakita ka na ng Jollibee sa isang bayan, papaunlad na. Diba? Yan ang Jollibee, McDonald's, pag yan, nailagay. Maniwala ka sa akin, pag iyan, nagawa natin yung kalsada na yan, pati SM, papasukin tayo. Yan ang nila, makita lang nila na mayroong nag-umpisa. Saan kukunin ang budget? National. At sa mga kaibigan mong senador. At palakasin mo yung business. Yung income ng ubando. Kasi pag walang income, saan ka kukuha? Anong pag-iinitan mo? Yung mga trike driver? Dati nga, mayroong nakipag-usap sa akin trike driver. Yung asosasyon nila, sabi nila, pag kayo ba naging mayor, ano ho ba ang plano nyo sa trike driver? Sabi ko sa kanila, alam nyo, ako, gusto ko hindi kayo maging trike driver. Kasi pag merong trike, mahirap ang bayan. Hindi yun ang gusto kong mangyari sa inyo. Pero habang iyan pa lang ang kaya nyo, ano ang problema nyo? Problema ko namin, dami namin binabayaran, inuhuli pa kami ng Orange Boys, kinikikilan kami. Yung mga Orange Boys na yun, nangingikil daw yan? Oo. Hindi nga sila pang merienda, pag hinuli sila, hindi ka na papatikitan, bibigyan, yun ang mga sinasabi, sila mismo nagkukwento eh. Sabi ko, kung ako ang magiging mayor, ayoko na maging trike driver kayo habang buhay. Pero, yung sinasabi niyo mga binabayaran nyo, alisin natin yan. Hindi naman kayo ang dapat tinatax ng ganyan. Ano ba yung kaya nyo? Sabi nila, dati binabayaran namin, okay na nga sa amin kung 380 lang. Sabi ko, di 380. Ano pinoproblema nyo? Kasi pag nagre-registro kami, may clearance pa sa barangay, babayaran namin yun na. Hindi masyadong madaming proseso para sa trike. Madaming proseso. Sabi ko, ako ayoko talaga na iyan ang maging hanap buhay nyo. Pero dahil iyan yung madaling kikita kayo, mapapakain yung pamilya nyo. Lahat ng binabayaran nyo, aalisin natin. Except yung dapat yung bayaran talaga. Eh sabi nila, pagka ba kayo nanalo, yung may Orange Boys, magiging Green Boys. Sabi nga, wala ka akong Green Boys. Ayoko nang may ganon. Yun nga gusto kong tanungin sa inyo. Na-identify kayo sa kulay na berde. Ano ba meron sa kulay na berde? Ba't pinili niyo ba yun? Oo, kasi ang paniwala ko. Kasi alam mo, talagang nature lover ako eh. Ako napapansin mo, yung pinag-mimix ko yung modern, totoong design. Yung modern tsaka native. Tapos laging hindi nawawala yung puno. Gusto ko pagka kasi verde, yan dyan malalaman mahilig ka sa magandang kalikasan. Yung gusto mo, ang nakikita mo, virgin, kumbaga nga, gusto mo, Virgin Island, yung talagang maraming puno. Kaya ako naiinis ako dun sa mga naglalaging. Kasi ang dapat na i-motivate mo yung tao, magtanim pare. Alam mo, kahit na ano lang yan tinatanim mo, hindi mo mapapansin. Ako nga ako bumili niyan eh. Yung mga puno na yan. Binili ko yan, ganyan kataas. Ako pa nagtanim nung iba dyan. Ganun. Oo, at nagulat ako, di ba? Ang lalaki na. Hindi pa ako nasyahan. Dahil wala pa naman akong ginagawa doon, nagtanim ako ang palaya. Yung upo. Di ba? Maliit lang naman yun. Pero, alam mo, masarap yung nasa paligid mo, parang kulay green, di ba? Kaya, yun, pinili kong kulay. Although, ang PMP, orange talaga yan. Yung partido niyo ngayon? Yung partido namin, nagamit niya. Hindi ko na magamit din. Dahil, kasi siyempre, unang-una, ayoko naman talaga ng kulay orange. Nabubulok yun eh. Ang green, pag nahihinog yun. Diba? Mukhang malaman niya ang sinabi niya. Kala ko orange yung suot doon, pula pala. Pero... Diba? Ang orange, pag tumagal, nabubulok. Ang green, pag tumagal, nag-yellow. Nagiging yellow. Kagaya nung mangga. Diba?
Kahit dalandan sa tanim mo, green, mag-yellow, hindi nabubulok. So, sinasabi niyo dahil matagal na, kaya baka nabubulok na? Dapat. Baka yun ang... Kaya, Ngayon, ano ang vision nyo para sa bayan ng Obando? una, ang target ko, makapag-aral ng marami. Alam mo, kapag ang mga bata dito sa atin hindi nakapag-aral, ang tendency mabisyo. At yung magulang, wala na siyang 20% na lang ang pag-asa niya umunlad ng buhay. Makapag-asawa ng hapon, ng mayayaman, di ba? Ang problema, maraming gusto mag-aral, hindi makapag-aral. Kaya ako, ang gusto ko, yung programa ko na scholarship, na ginagawa ko na noon, hindi nga lang kaya talaga. Kaya sabi ko, pagtutulong ako bilang isang ordinaryong citizen, limitado eh. Wala kang unang-una, gusto mo magkaroon ng maraming scholar para makapag-aral. Ngayon, hindi ka naman nagtatrabaho, hindi ka naman nanunungkulan bilang punong bayan. Hindi ka tutulungan nila. Ibigyan ka man, konti lang. Pero, pag nandyan ka, dahil kaibigan mo sila, may scholar ako eh. Pwede ba sagot mo yung 10? Mas maganda ang connection. Oo, ikaw, Bong. Pwede ba, Senator Bong, yung 10 sagot mo? Eh, magkano lang yun? Mga matatalik na magkaibigan talaga kayo? Nila Jinggoy? Nila Senator Jinggoy? Nung una, ang kaibigan ko yung tatay. Si President Erap? Oo, nung nakilala ko ni Jinggoy, pagkatapos nilang makulong, tsaka ko nakilala si Jinggoy, nakalaya na. Medyo masayahin kasi kung tao, lagi na akong tinatawagan, hanggang kami na yung naging close. Ang kabarkada ko kasi dati, yung mga matatandang kaibigan ni Erap, yung mga malalapit niyang kaibigan na may edad na. Yun ang una kong mga naging kaibigan. Kaya si Erap talaga yung napupuntahan ko nung araw, hindi si Senator Jinggoy. Ngayon, nung nakilala na ako ni Senator Jinggoy, nagustuhan niya yung ugali ko, naging close kami. Gusto ko rin na may ugali niya kasi ang kagandahan sa kanya, talagang inaasikaso ka. Hindi ko nakita yun dahil sa akin lang ginagawa. Nakikita ko sa iba. Bukod sa edukasyon na sinabi nyo kanina, ano pa ba yung ibang mga pananaw nyo, mga vision nyo para sa bayan natin? Kung may iba pa. Ang gusto ko, ang Obando, maging Maynila ang itsura. Pa-traffic? Anong ibig nyo sabihin doon? Kung napapansin mo, bakit ba matraffic? Kasi, iisa nga yung kalsada natin. Pero kahit na iisa yung kalsada natin, kaya matraffic. Kasi, pinapayagan natin yung mga nakahambalang na sasakyan na ipinaparada sa kalsada. Siguro, pagka iyan nakita nila na ikaw mismo sumusunod ka sa batas, hindi mo ginagawa yun bilang ikaw ay mayor. Nakita nila na ginagawa mo yung tama, palagay ko susunod yan. Pwede mo naman para hindi sila magalit sa'yo, warning muna. Para at least binibigyan mo sila ng pagkakataon. Kasusunod, wala, pasensyahan na tayo, tutuluyan na namin kayo. Ngayon iyan ang isa sa mga yung problema natin, wala tayong parking dito. So, siguro isang proyekto, magkaroon ka rin ng lugar na pwede nilang pagparkan na pag-aari ng gobyerno. Public parking? Public parking. Wala nang bayad dyan? Sana. Kaya lang, hindi natin masisiguro. Ikaw naman, pag may kotse ka, may sasakyan ka, ibig sabihin kaya mong bumayad. Sa bagay. Diba? Di ibayad mo na lang para kumita naman yung magbabantay doon. Napansin ko napapag-usapan na rin lang ang kotse. Napansin ko nung katulad mo, kayo siguro may sarili naman kayong sasakyan, hindi naman kayo nag-GG po. Ngayon, saan ba nagpapagasolina dito? Dito, may gasolinahan pa ba sa Obando? Meron. Dito meron marami ko nakikitang gasolina, pero alam ko isa na lang may-ari.
Hindi ko lang alam kung sino ang may-ari, pero sabi nila, ang may-ari daw yung mayor. Sa gasolinahan sa banda? Yun nga yung... Saan banda kasi ang mga gasolinahan na alam ko, yung sa Paco, dati pa yun, kaya lang matagal nang sarado yun. May gasolinahan dito sa may boundary ng Lawa at San Pascual. Kinalakihan ko yan, ngayon sarado na din. Sarado na rin. Pagkatapos yung gasolinahan dito sa pagpasok sa Panghulo, galing sa Katangalan. Wala na rin yun. Wala na rin. So, yun nga, kanina, naghahanap ako ng, kumbaga, saan magpapagasolina ako nasa may Pag Maod ka. magpapagasolina ka, mahihirapan ka pag dito ka magpapagasolina. Kasi ang alam kong gasolina sa Ubando, yung malapit dun sa konsignasyon, doon. Kaya bibili ka, di container yata. Ewan ko kung nakakaparada ron. Nakakaparada, di bomba rin. Pero pag-aari nung The Great Mayor yun. Sa kanya ba yung gasolinahan na? Oo, sa kanya. Kaya siguro, kaya walang gasolinahang iba. Di ba? Siguro. Siguro. Ako naman, laging siguro lang. Laging siguro Wala lang. naman ako sinasabing di ba? Ngayon sabi niyo, nature lover kayo. Ang nangyari kanina, bumili ako ng talaba. Biglang ang tanong ko kung sa Ubando pa nanggagaling 'yon, hindi na daw sa Hagonoy na. Pagka ba naging mayor kayo, magkakaroon uli ng talaba dito? Ano bang pwede niyo gawin para magkatalaba uli dito? Di ba meron tayong fisheries? Mo, may programa yan kailangan lang buhayin mo yung kung paano gagandahin uli yung pagkukulture ng mga produktong pandagat. So siguro dahil tayo naman alam natin kung saan ko contact, magparadala tayo dito ng bihasa sa mga ganyan na paano maturuan uli yung mga na hanap buhay sa dagat para mabigyan sila ng mga pamamaraan. Lahat yan kahit anong bagay, inuumpisahan yan, tinatapos. Ng mga karaniwan, sineseminar, yung mga mahuhusay dun sa kanya-kanyang kagalingan, di ba? Ang kinabukasan ng Ubando, ano sa tingin nyo ang kinabukasan nito ngayon? Pagka ang magiging punong bayan, desididong ayusin talaga yung bayan, malaki pag-asa. Marami naman bayan dyan na dating maliliit, ngayon maganda. Alam mo, pag may nagsasabi, yung iniisip ko na gusto ko ang Ubando may sariling baywalk. Kung inabot mo nung araw, di ba, sa Maynila. Kasi pag sinasabi nila sa akin, di ba masyadong imposible? Bakit ka ko imposible? Bakit naman ka ko yung MOA? Dagat yun Tinambakan. Ang ganda-ganda na ngayon. Kumpara mo yung MOA, yung Macapagal Road na yun, dito sa Ubando, napakaliit ng Ubando. Madalas niyong banggitin na punong bayan. Sa tingin niyo ba punong bayan ang solusyon? Ang malaking impluwensya sa pag-unlad o hindi pag-unlad ng isang lugar? Siyempre. Kasi nasa kanya lahat ng ng pamamaraan Unang-una, ikaw lang ang pwedeng maggawa ng desisyon kung saan ka kukuha ng pondo, sinong mga kakausapin mo, nasa iyo lahat lahat ng power nasa iyo para unang-una, isang maiksing dapat nalalaman ng isang mayor na ang Maynila pwede mo maging sister city, ang Quezon City o kahit anong lugar ng Makati. Pag nanalo si President Erap, automatic magkakaroon na tayo ng sister city na Maynila. Si Quezon City, si Herbert, kaibigan natin, kasama ko sa Rotary. O kung magiging konektado na tayo. Makukonect tayo. Yung mga privilege nila, magkakaroon din tayo nun. At may possibility, yung mga proyekto, makahingi tayong tulong para mabigyan tayo dito ng suporta. Alam mo, yung nga yung sinasabi ko, na doon talaga sa punong bayan yun Kung ikaw nandito ka lang, hindi ka naman nag-iikot.
umiikot at hindi ka gumagawa ng paraan, ang nakikita mo lang yung area mo, tapos maghihintay ka na lang na maawa sa'yo yung national para tulungan ka. Pero ang kagandahan na meron kang koneksyon. Halimbawa si Governor Alvarado, hindi ka binibigyan ng proyekto. Yung mga congressman na nandito sa ating bayan, hindi ka tinutulungan. Meron kang kaibigan senador, may vice president na pwedeng makiusap sa kanila, na tawagan. Tulungan mo naman si Edwin, Mayor Edwin dyan, kung ako na yung tulungan mo naman siya. Alam mo, iba yung may pressure. Mapapansin ka. Tanggapin na natin dito sa Pilipinas, may palakasan system talaga. Hindi mawawala. Hindi mawawala. Kaya nga, ang nangyayari, merong maliit, merong malaki. Kasi yung maliit, wala naman silang connection. Yung malaki, lumalaki kasi merong connection. So yung malaki, kung ilababa niya sa maliit, yung connection niya, yung maliit, lalaki. Diba? Tama. Ang isa pang katanungan ko, magkano ang net worth niya? Sa amin, ako? Kayo, ang net worth niya? Nasa... Kailangan pa bang sabihin ko yun? Ako na lang, hulaan ko na lang higher or lower. Nasa billion na? Hindi. Wala pang 1 billion. Sabihin, alam mo, ang isang brokerage kasi, hindi naman niya yaman ang ganun kayaman. Hindi, pero ang brokerage is corporation yan. Oo, corporation, diba? Family corporation. Pero yung sa individual, at least individual net worth niya, walang 1 billion yan. Wala, Sus Mariosep. Malayo-layo pa ba? Kung meron, dinonate ko na sa Ubando yung 100 milyon, matapos lang, di ba? Pero, yung bakit yung brokerage nyo nasaan ang brokerage nyo ngayon? Sa Maynila. Sa Maynila. Kaya nga ako ba't hindi nyo dalhin dito sa Ubando? Hindi pwede rito eh. Bakit? Kasi ang layo naman sa pier nito. Kailangan ba malapit sa pier? Malapit. Kailangan. Ano ba yun? Office ba yun o may operations din? Office, tapos meron kang mga tao sa labas, sila yung nandun. Kaya nga, ang tawag namin doon sa mga tao namin, customs representative. Oo. Alam mo, hindi alam ng iba, para kang maging lisensyadong broker, pinag-aaralan yan, 4 na taon. Tapos may board exam. Ang misis ko, lisensyado. Ako, hindi ako kumuha ng customs administration. Pero mas magaling ako sa misis ko, kahit sa computation. Ako, isang tingin ko lang sa produkto, nakukwenta ko na kung magkano babayaran ng taxes. Gano'n? Kaya ang mga Chinese, mga negosyante, gusto nila yung sikat kagaya namin. Kaya kami nagiging sikat kasi mabilis kami. Tsaka may puhunan kami. Kaya doon, akala nila smuggler kami dahil kilala kami. Ito namang mga media na nagbibintang sa'yo. Ang tingin kasi nila sa customs corrupt. Ang tingin nila sa amin, corrupt din kami. Pero for the record, hindi kayo nagtatrabaho sa customs, hindi kayo nagtatrabaho sa gobyerno. Ano man na paratingin, hindi akin ang mga kargamentong dumarating, hindi rin amin. Hindi kami naglo-load, hindi rin kami namumuhunan. Kumbaga parang tulay lang kayo tulay ng lang transaction. kami. Ang trabaho namin processing lang para mailabas yung goods. Kasi kami yung lisensyado eh. Hindi naman pwedeng ilabas ng iba yan na hindi lisensyado. Tsaka ang Bureau of Customs ngayon, pagka merong isang kargamento, ito yung dokumento mo, computerized na eh. Doon pa lang sa opisina namin, ini-encode namin yan. Lalagay namin lahat ng details kung kukumputin muna namin. Ito yung taxes na compute. Papasok namin. Pagdaan sa computer nun, ano yun, magbiblink yun. Either red, yellow, or green. Pag red, examination ka. Pag yellow, document examination. Pag green lane, yun yung express. Hindi kami nagde-decide, yung computer. Ngayon, pag may doubt ang customs employees, pwede nilang pabuksan. Ang gagawin nila, isasalang nila sa X-ray. Hindi ka makakalusot.
Talagang mahigpit din ang Mahigpit. proseso. Yung sinasabi na mga smuggling na nakakalusot, Mm. iyan yung mga talagang tirador talaga yung mga yun. Ang ginagawa no, kasi may dalawang klase ng pagre-release ng kargamento sa custom. Yung warehousing tsaka yung consumption. Yung consumption nagbabayad ng tax. Yung warehousing, banded warehouse yun. Yun yung mga manufacturing banded warehouse. Yun walang binabayaran yun. Usually pumapasok dyan raw materials. Tapos i-re-export mo. So ginagamit nila yun sa smuggling. Ang kumpanya nyo ba na involved na sa transaction ng Wala droga? hindi kami tumatanggap ng warehousing. Kaya kami puro consumption, puro tax payment kami. Pero yung sinasabi na involved na nasagap ko ding balita na involved din ang kumpanya nyo sa pagmo-move ng Hindi. drugs. Walang ganun. Wala kaming ganun. Eh di sana nakakulong na ako. Dahil madaling mahuli yung Madaling mahuli. Tsaka paano ka lulusot? Ini-examine ka na, ini-x-ray ka pa. May manghuhuli pa sa'yo sa labas. Talagang makakasuhan ka. Kung alam mo, halimbawa, merong shipment, merong lukulukong Chinese, kinargahan. Hindi mo alam. Hindi kami liable. Iimbestigahan lang kami, pero hindi kami liable. Bakit? Hindi naman kami nag-load eh. Tetracing nila yung supplier. Maraming salamat po. Napakalaking pabor ng ginawa niyo sa akin na-interview ko kayo. At sana maging maganda tong resulta ng film natin. Thank you. Salamat din kasi alam mo, yung pagkakataon na binigay mo sa akin, maraming tumitira sa akin. Nung ako hindi pa ako pumapasok sa politics, wala akong kaaway kahit isa. Ngayon may umaaway sa akin. Ang keyword ko lang, yung mga relevant na tao sa bayan ng Obando, yung mga kilalang, kahit na hindi kilala basta relevant, may nagawa. Obviously, may nagawa kayo at may alam kayo, may mapapag-usapan tayo. Kaya, sasama ko na din kayo. Wala namang halong, kumbaga walang maduming intensyon. Hindi naman tayo nag-usap Hindi naman natin sinabi rito na iboto nyo. Wala. Hindi natin sinabi yan. Tsaka wala naman tayong usapan na political Kwento alam mo, sinagot ko lang naman ang kagandahan nga, yung mga ini-issue sa akin, at least maluwag yung loob ko. Okay. At saka nasabi nyo din yung mga gusto nyong sabihin sa bayan ng Obando. Okay. Salamat, idol. Salamat. Okay. Cut na. It was a great, fully detailed and sensible interview. The interview took some time, but time flew by fast while listening to Mr. Santos's dreams and ambitions for the town of Obando. Through this interview, Mr. Santos was able to answer a lot of questions that people have for him. His dreams, his ambitions, his passion, the things he wants to do, the things he wants to accomplish. When I created this movie, I knew I will make a lot of friends. But to my surprise, with Mr. Edwin Santos, not only did I earn a friend, I also earned a brother. From his team down to his supporters, they treated me with utmost respect, and they treated me really well. I consider myself really lucky for meeting such cordial and pleasant group of people. Since the time we finished filming, I have not seen Mr. Santos or any member of his team. I don't know if I will ever see them again in my lifetime. I do hope they see this interview. And to you, Mr. Edwin Santos, I would like to thank you for being part of this film and making me a part of your family. I do hope someday, many months or years from now, we meet again. It could be in a restaurant, a movie set, or a golf course. It doesn't matter, because the pleasure of knowing you and meeting a great man like you is one of the best things that happened to my life. Good luck, Idol.
Salamat.